Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Dito ulit tayo sa ating podcast, Life with Dante M. Pag-usapan natin yung mga buhay-buhay ng mga kurakot sa Pilipinas. Kasi base dito po sa latest na balita, may lumapit daw mga kababayan kay DOJ Secretary Boying Rimulya na potential whistleblower sa flood control anomalies. Yan potential whistleblower sa flood control anomalies. Lumapit kay SOJ Rimulya. Sabi po dito sa balita ng Abogado News, Secretary Rimulya revealed that a lawyer representing a contractor involved in multi-billion peso ghost flood control projects in Central Luzon dumulog sa kanya sa DOJ, offering vital information about the highly anomalous flood control projects. According to Rimulya, the contractor is a potential whistleblower. Ito na mga kababayan ang sinasabi natin, magkakalaglagan talaga. Baka marami pong kinobra yung politiko. Kaya hindi na tuloy na implement yung project kasi inubos na. Ghost project. Diba? 100% yung nakaw. Hindi man lang 40% or 60% nga pala ang kalakaran. 60% yung pinag-ati-atian. 40% yung actual implementation ng project. Sa mga ghost po, wala talagang in-implement. 100% yung nakaw. O diba? Sabi po ni Rimulya, nitong abogadong dumulog sa kanya, abogado ng isa sa top 15 contractors with the most flood control projects in the region. Nagbigay ng information about the alleged irregularities in projects worth up to 5 billion pesos. Ito daw ng mga projects binayaran na pero never completed, hindi natapos. Ayon po kay Rimulya, the lawyer gave him an idea of the modus operandi which involved a 40% cut from the contractor. Tapos yung pira daw, mga kababayan, was allegedly entrusted to a specific individual in a bank with the Department of Public Works and Highways as the only entity payable to the contractor. Sabi ni Rimulya na ang DOJ's Witness Protection Program bukas para sa mga potential whistleblowers tulad nitong abogado. For flood control, we can accommodate whistleblowers since we have a witness protection program. Pwede niya silang dumulog sa DOJ. So patindi ng patindi mga kababayan. Parami ng parami yung mga na-encourage, na-inspire doon sa mga panawagan ng ating Pangulo na magtulong-tulong ang bawat mamamayang Filipino na labanan itong korupsyon sa ating gobyerno at isumbong sa Pangulo website. Ito yung press con kanina ni DOJ Secretary Boying Rimulya. Since we have a witness protection program, they can actually go to the DOJ for this. And I have been approached by a lawyer representing a potential whistleblower. And they have told me he's giving me an idea of what happened in one of the projects in Central Luzon. Sabi nga natin mga kababayan, malamang yung mga involved dito sa mga ghost flood control projects, mga kontraktor, mga politiko, hindi na makatulog ngayon. Ngayon, siyempre yung mga DDS mga kababayan, pinagdududahan na naman po itong intensyon ng Department of Justice. Ayan po yung mga reactions nila. Sabi ni Jojo Lucas, potential plot twister, script revisionist. Ang iniisip nila, ang ituturo na naman yan, si Duterte. Para siraan yung previous administration. Yan ang iniisip nila. Yun kasi yung linya ng propaganda ni Sara Duterte, ni Baste, pati ni Pulong, na ang ginagawang investigasyon daw ng ating gobyerno, ng ating Pangulo, sabi ni Baste, PR stuntman lang anya yan. Sabi ni Sara Duterte, circus anya, sarsuela. O diba? Ngayon, pinalilitaw ng mga supporters nila, mga DDS po, na ito, another ploy para targetin po ang mga Duterte. Hindi talaga kasama kayo sa dapat na maimbestigahan. In fact, sabi pa ng isa,
Going to connect na naman yan kay former President Duterte yarn. Marami man talagang yan dapat ipaliwanag, lalo na yung 51 billion ni Pulong. At malaman yun ang direksyon ng investigasyon ng Kongreso. Bakit lagi pang binabaha yung Davao despite ng billion-billion na inubos sa flood control? O diba? Sabi ni Kermit San, another cooking show appears to be in the works. The SOJ, known for twisting the law, is making a barber story. Do you really believe anyone still trust him? Sabi ni Asar-Asar, baka potential scriptwriter. Kinuyog si Boyeng Rimulya ng mga DD strolls. Ganon talaga, mga kababayan. Marami ang nagagalit at nagbabatikos pag ginagawa mo yung tama. Di ba? Ngayon, si Pulong sumagot na rin po sa naging banat ni Manila Congressman Abante. Sabi ni Pulong, wala niyang ghost project sa Davao. Maniwala. Kailangan na kalkalin lahat para magkaalaman, hindi yung kwento-kwento. Lalo't yung galing sa inyong kwento. Madalas, sa 10 ninyong kwento, 11 yung hindi totoo. O diba? Sabi rito, let me be clear, all projects allocated to my district are properly implemented and completed, sabi ni Pulong. At tinatasan pa daw niya ang DPWH Regional Office na bigyan si Abante ng record ng mga proyekto. Besides, sabi ni Pulong, do not mind the floods in Davao. I can guarantee everybody that every peso allocated was implemented. Sabi ni Pulong, aniwala, baka puro mga piatos ni... Baka puro mga piatos din yung pinagkagastosan ninyo dyan. Ano yan, Mr. Maravillas? Confidential funds? Pork barrel. Pero anong malay natin na sanay sila sa sa mga chichiria? Wala namang nagbabagsakan ng mga flood control projects dito. Wala din mga ghost projects dito. Sabi pa ni Pulong. Kung may baha man dito, humuhupa din agad. Hindi kagaya nga mga swimming pool nyo dyan sa lugar ninyo, referring sa Maynila. Pinitik din ni Duterte, ni Pulong, si Abante, na nakaupo sa kamara kahit hindi naman nanalo nung eleksyon. Dapat matawagon nga congressman ang usa ka tawo nga wala gadi na daog sa boto sa iyang distrito. Kung pastor siya, pastor dapat ang tawag sa iya. Dili congressman, sabi ng mambabatas. Og Pastor Abante, kabalo ko nga busog kaayo mo sa Makabayan Black para sa inyong talent fee as tilapdog sa inyong amo sa Congress. You may also account those for transparency sake. Dagdag pa ni Pulong. Instead of questioning the development projects that benefit the people of Davao, perhaps you should start answering for your own questionable position in Congress. Yung kalaban po, Pulong, ni Abante, dinisqualify ng COMELEC kasi Chinese. Hindi na ako magtataka kung bakit pabor ka doon sa dinisqualify na kalaban ni Abante. Si Oy, Chinese. Ang nagdesisyon po sa disqualification at proclamation ni Abante bilang rightful winner, yung COMELEC. Alangan man si Congressman Abante yung nagdesisyon, pero no-claim siya na siyang winner kasi disqualified yung kanyang katunggali. Kahit ibinoto ang mas marami, ang kandidato po dapat may qualification. Disqualified, Chinese. O diba? Yun ang malinaw dyan. Ang maganda niyan, buksan mo sa sa investigasyon. Tama yon, isubmit mo yung lahat ng mga dokumento. Pero kahit hindi mo isubmit, may dokumento niyan yung DPWH na malamang nasilip na ng Pangulo. O diba? Sabi ni Mercedes C. Ledesma, ghost congressman meron, yung di nanalo pero pinaupo. Sabi ni John Glasio, talaga ha? Sabi ni Herminia, pasasa kayo nung dahil presidente tatay mo.
Binas ng mga netizens si Pulong. Hindi kumbinsido kasi pag dating mga kababayan sa performance sa Congress, makikita mo naman kung sinong mga congressmen ang talagang productive. Diba? May alam kaming congressman na nang pumunta kami doon, yung opisina, punong-puno na ng alikabok kasi walang pumapasok na congressman. Walaan po ninyo. Grabe ng alikabok ng pinto. Sabi sa akin ng isang kaibigan natin na kasama ko doon nang magbisita tayo sa Congress. Yan ba niya yung ni congressman? Opisina. Lagi anyang sarado yan. Hindi man niya pumupunta dyan. O, di ba? Ghost congressman. You see? Anyway, yan po yung ating short video ngayon. Atid sa inyo ng I Am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Yung mga gusto po na mag-business nito o mag-try, mag-message na lang po kayo sa amin, Dante Maravillas, sa Facebook. O lagi nating tatandaan, sa buhay, you become what you believe. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.